8:00 na ng umaga nang bumukas ang pintuan at ang madilim na mukha ni Charlie ang sumalubong sa akin. Agad akong tumayo mula sa kama at lumapit sa kanya. "Charlie, please listen to me." Panimulang pakiusap ko at mabilis na namang bumalong ang mga luha sa aking mga mata. "From this moment, you are no longer allowed to step out of this house. Dito ko lang sa loob ng bahay at hindi ka pwedeng lumabas nang hindi ako kasama." Malamig ang boses na utos nito sa akin. Pilit kong hinahanap ang masuyo at mainit na mga titig niya. Pero puro galit at hinanakit lang ang nasa mga mata niya. Para siyang isang yelong mahirap tunawin. "Charlie, wala akong ginagawang masama, maniwala ka. Hindi ko makagawa sa iyo yun." Umiiyak akong pagsasamo sa kanya. At nang akmang hawakan ko siya, ay iniiwas niya kaagad ang mga kamay niya sa akin at saka umatras palayo. "Nandidiri ba siya sa akin?" "You were fucking naked with that man. Did she force you to be there? Pinilit ka ba niyang maghubad kasama niya sa banyo sa hotel na iyon? Mahal kita, Christina. Pero wag mo naman akong gawing tanga." Malakas na sigaw nito sa akin. Nagbabaga sa galit ang mga mata niya. "I thought it was you. Akala ko ikaw ang naroon at hindi siya. Please, maniwala ka." Halos lumuhod na ako sa pagsumamo sa kanya. Pero nabigla ako nung tumawa ito ng malakas. Napuno ng sarkastikong halakhak ang buong kwarto at nanlamig ako. Sunod-sunod ang pagguhit ng hapdi sa aking dibdib. Ang bigat ng dibdib ko dahil sa pang-uuyam na nakikita ko sa mga mata niya. Kulang na lang ay sabihin niya sa akin na isa akong masamang babae. Ang galing ng dahilan mo. They showed me the CCTV in that hotel. And you look rather excited to be there. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang para gaguhin mo ako ng ganito. Punong-puno ng kapaitan ang bawat niyang salita. Lalo na nang tumutindi ang sakit ng nararamdaman ko. Ang sakit-sakit dahil gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi totoo ang mga nakita niya at hindi ko siya niloko. Kahapon, pagdating ko galing sa doktor, may isang malaking bukay ng mga rosa sa sala at mayroong note doon, galing sa'yo. Kaya pumunta ako sa lugar na nakalagay sa note. I thought it was you who was inside the bathroom. So I removed all my clothes to join you there. Nagulat din ako nang si Dave ang makita ko at hindi ikaw. Maniwala ka, hindi ko rin alam kung bakit naroon si Dave. Hirap na hirap ang loob ko na paliwanag sa kanya. Tinitigan niya lamang ako, ngunit hindi pa rin sa kanya ganap na naniniwala sa sinabi ko. Hindi na itong muling nagsalita at tumalikod na para umalis. Sinundan ko siya hanggang sa makarating sa main bedroom namin. Kinabahan ako nang muli niya akong lingunin at pukulin ng galit sa tingin. Saka ito lumabas ng kwarto. Para akong nauupos na mapaupo sa kama. Nakaramdam ako ng gutom kaya bumaba ako. Nakalimutan ko palang sabihin sa kanya ang pinagbubuntis ko. Kahit mabigat ang kalooban ko, ay kailangan kong kumain para sa sanggol na nasa sinapupunan ko. "Nasaan ang sir mo?" Tanong ko kay Risa nang makarating ako ng kusina. "Umalis na po ma'am, kanina pa po." Tugon nito, saka ipinagpatuloy ang ginagawa. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Maya-maya ay tanong nito. Nagtataka siguro marahil dahil narito na ako sa hapag pero nakatulala pa lang ako sa pagkain. "Yeah, thanks for asking. Huwag mo na lang akong alalahanin." Sagot ko sa kanya. Malungkot ang mga mata nito at tila may nais sabihin sa akin pero hindi niya masabi. Napakunot tuloy ang noo ko kaya hindi ko naiwasang hindi magtanong. "May problema ka bang gustong sabihin sa akin?" Tanong ko dahil mukha siyang balisa.
Pero umiling ito at tila may takot na rumehistro sa mukha niya. Bakit siya natatakot? Napagalitan kaya siya ni Charlie? Naku, wala po ma'am. Pasensya na po kayo. Sige po, pabalik na po ako sa trabaho ko. Nauutol niyang sabi at hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Tumango na lamang ako sa kanya. Pinilit kong kumain dahil kumakalam na ang tiyan ko. Pero wala talaga akong gana. Nasa kalagitnaan ako ng pagkain nang biglang umasim ang sikmura ko, kaya napatakbo ako sa lababo para magsuka. Hinang-hina ako dahil inilabas ko rin lahat ng kinain ko. Ngayon ay nahihilo na ako at nanghihina ang mga tuhod ko. Nang subukan kong lumakad, ay umikot ang paningin ko hanggang sa magdilim na ang lahat sa akin. I was so pissed off yesterday when my secretary told me that we were a victim of a prank call. I left my wife and she had to go to the doctor alone because we received a call that our investors from United Kingdom will be coming. Then, we found out that the call didn't actually come from them. Whoever did it will pay a huge price for this. Siguraduhin mong lalabas ang resulta ng investigasyon. ASAP! Utos ko sa aking sekretary. I hate it that I look like a fool here. I was about to call my wife when Mateo suddenly called me. Mateo is my doctor and a friend. He might already have the result for my examination yesterday. Hey Mateo, what's up? I said as I answered his call. Buddy, please check your SSS. I already sent you the results. I am sorry. Malungkot na saad nito kaya bigla akong kinabahan. Bakit siya nagsusorry? What do you mean? Why are you saying sorry? I asked him. Just see it for yourself, bro. If you have more questions, don't hesitate to ask me. He replied and ended the call. I felt a bit off with that, so I went immediately to my mails. Halos wasakin ko na ang lahat ng nasa harapan ko nang babasa ko ang resulta. I am incapable of having any children due to a health condition. Tinawagan ko ulit ang kaibigan ko para i-confirm dahil baka nagkamali lamang siya. But he said, I can always ask for a second opinion. How can I do that when Mateo is already the best in this field? I felt so frustrated and hurt right now. This is so impossible. People will surely talk behind my back. Sasabihin nilang wala akong silbi dahil wala naman akong kakayahang magkaanak. Pero wala akong pakailam sa sasabihin ng iba. All that matter to me is Christina and my family. Paano kung hindi matanggap ng asawa ko na hindi kami pwedeng magkaanak? Paano kung iwan niya ako dahil hindi ko mabibigay ang pamilyang pinangako ko sa kanya? Mabilis na kumirot ang puso ko sa mga isiping iyon at halos hindi na ako makahinga. Gulat na gulat ang isa sa mga sekretarya ko sa naabutan niyang hitsura ko sa opisina. What is it? Paggalit na tanong ko sa kanya. Halatang kinabahan ito sa tono ko pero wala akong balak magpatinag ngayon. I'm so furious right now. Paano ko sasabihin kay Christina na hindi ako maaring magkaanak? Paano ko ipapaliwanag sa kanya na hindi ko siya mabibigyan ng anak? Hindi ko maibibigay ang pamilyang ipinangako ko sa kanya na bubuoy naming dalawa. Sir, Hotel Olympus just called. They're asking if you made a reservation there. Alanganing tanong nito. Kita ko rin ang bahagyang panginginig ng mga kamay niya. Marahil ay natatakot ito sa itsura ko ngayon. What? Why would I reserve a room in a hotel right now? Are they insane? I shouted angrily. Una, nakatanggap kami ng peking tawag na hindi naman pala galing sa mga investors. Pangalawa, ang resulta ng lab test ko. Tapos ngayon naman, reservation sa hotel.
Parang sasabog na ang ulo ko sa mga nangyayari. But they said, your wife is already there and she was there under your name. Pagbibigay alam nito sa akin, kaya mabilis akong napatayo sa kinauupuan. Ilang segundo kong tinitigan ng kausap ko ngayon na tila hihimatay na sa takot. Naaawa na ako sa kanya, kaya kinuha ko ang coat ko at umalis ng opisina. My wife is supposed to be at home, preparing for her class this afternoon. So, anong ginagawa niya sa hotel? I tried calling Christina, but she's not answering, so I drove faster. When I arrived at the hotel, I almost punched the face of the front desk officer when he said that my wife is already there with her husband. Paano niya nasabing kasama na ni Christina ang asawa niya? Gayon ay naririto pa lamang ako sa harapan nila. Lalo lang nag-init ang ulo ko dahil para akong pinaglalaroan ngayong araw na ito. Sa huli ay inihatid nila ako sa suite kung saan naroon daw ang asawa ko. I almost lost my footing when I opened the door and Christina was going out of the bathroom naked. Wala siyang kahit na anong saplot. And behind her is that asshole of a man. Nagdilim kaagad ang paningin ko at ginulpi ko ang lalaking iyon. Tumigil lamang ako dahil sa pakiusap ng asawa ko. Saka ko siya hinila palabas ng kwartong iyon at iniuwi ko siya sa bahay namin. I'm so mad right now and all I want is to mark every part of her body. I want her to understand that every inch of her is mine and no one is allowed to touch her or even look at her with desire in their eyes. I took her with all my might and ignored all her cries and pleading. I was blinded with my rage and jealousy. Pagkatapos noon ay iniwan ko siya dahil parang sasabog ang puso ko sa sakit. Nilako ang pinto dahil hindi ko na siya papayagang lumabas ng bahay ulit. Makakalabas lamang siya kapag ako ang kasama. Before the hotel incident. We chose a cafeteria near university and Dave looks so worried right now and I like it. It makes me feel more confident with my plans. Now tell me, bakit kailangan ni Christina ng tulong ko? Agad na tanong nito sa akin nang makaupo kami. Mahirap sa akin ito dahil pinsan ko si Charlie. Pero naaawa na rin talaga ako kay Christina. Kaya inihingi ko siya ng tulong. Malungkot na sabi ko sa kanya. Kailangan galingan ko ang acting ko dahil mukhang matalino ang lalaking ito. Gayunpaman, nagugustuhan ko ang pagkatulorong nakikita ko sa mukha niya. Anong ibig mo sabihin? Kunway hinihinaan ko ang boses ko para hindi marinig ng iba. Sinasaktan siya ng pinsan ko, kaya gusto niyang takasan ito. Inililihim niya ang lahat dahil takot siya sa pinsan ko at sa maaran nitong gawin sa kanya at sa pamilya niya. Mahinang paliwanag ko. Nanlaki ang mga mata nito at agad na namula ang mukha sa galit. Mariin kong pinagdiit ang aking mga labi para pigilan ang mapangiti sa reaksyon niya. What? How could that happen? She looked happy the last time I saw her. Sabi pa nito sa akin. Ngayon ay lalong nadagdagan ang pangamba sa mga mata niya. Kaya ngayon pa lang ay alam ko nang magtatagumpay ang lahat ng mga plano ko. That's right. She's hiding the real score between them. At natatakot siya dahil lalo pang tumitindi ang mga ginagawa ni Charlie sa kanya. Lihim akong nagdiwang dahil napuno ng pag-aalala ang mukha niya. Siguradong mapapasunod ko siya sa lahat ng mga pinaplano ko. Anong kailangan kong gawin? Bigla ay tanong nito. Kulang na lang ay lumundag ang puso ko sa galak. Umayos ako ng pagkakaupo at dinagdagan ang kaseryosohan ng mukha ko. Matama naman siyang nakatitig sa akin at hinihintay ang sasabihin ko. May pinaplano kaming dalawa.
Kaya hintayin mo lang ang tawag ko. At isa pa, wag na wag mong tatawagan o itetext si Christina dahil fully monitored ang phone niya. Kaya lahat ng tawag at messages niya ay nakakarating kay Charlie. Paliwanag ko pa sa kanya. I can take the risk dahil mabubulilyaso ang lahat ng pinaghirapan ko kapag nakapag-usap ka. Silang dalawa ni Christina. I can't believe her life is so miserable right now. Tulurong banggit nito pero pinigilan ko ang sariling matawa sa itsura niya. Sa halip ay tumango ako at lalong pinanglungkot ang mukha ko. She's really having a hard time. Nabalitaan mo bang kailangan pa niyang magpalit ng kurso dahil sa gusto ni Charlie na nadoon lang siya sa malapit at mababantayan ng lahat ng kilos niya? Sabi ko, para lalo pang pag-alabin ang damdamin niya. Ang kaninang pag-aalala sa mata niya ay may kasabay ng galit ngayon. Kitang-kita ko rin ang pagkuyom ng mga kamao niya na nasa ibabaw ng mesa. Mula sa pagtigas ng mukha niya ay mababanahag din ang pagtatagis ng mga bagang niya at ang pagtataas baba ng dibdib niya dahil sa pagkamuhi. Just tell me what I need to do. I failed to help her before, but I will make sure that I won't fail this time. Tutulungan ko siya at gagawin ko ang lahat para sa kanya. Pahayag nito. Tumango pa ako sa kanya bilang pagsang-ayon. Hinaplos ko pa ang bahagyakang kamao niya na nakakuyom upang kunwari ay pakalmahin siya. Tama nga si Christina. Maaasahan ka nga talaga. Just wait for my call. Alright? Sinuguro kong malinis at maayos ang lahat upang hindi ito maghinala sa akin. Nangako rin siya na wala siyang pagsasabihan ng mga plano namin para na rin sa kaligtasan ni Christina. Kaya pumayag din naman siya kaagad. The next thing I did was visit my friend Mateo, and I also succeeded in making him do what I want. At nang malaman ko nga na buntis na si Christina, tinawagan ko agad si Dave para isakatuparan ang mga plano namin. Bakit kailangan kong pumunta sa hotel na iyon? Saka, ngayon na ba? Kasalukuyan pa lang kasi ang game ko eh. Usisa nito sa akin. He's in the middle of his tennis tournament when I called him. Kararating lamang niya galing Tagaytay. Pero, laro agad ang inatupag. Yes, now! You have to be there in 15 minutes. Utos ko sa kanya. Sinadya kong haluan ng takot ang boses ko para lalo siyang magmadali. What? I'm all sweaty right now. Okay, maliligo at magbibihis lang muna ako. He told me. Doon ka na sa hotel maligo habang naghihintay. Kailangan inaroon ka na bago dumating doon si Christina para madali ang pagtakas niyo. Pagmamadali ko, sabi sa kanya. Nayayamot na ako dahil ang dami pa niyang sinasabi. Natawagan ko na si Risa at nakaalis na raw si Christina sa bahay nila. Alright, sagot nito at pinatay na ang tawag para asikasuhin pa ang ibang dapat kong gawin. Nakahanda na ang lahat, including the people that will help me to realize my plan in the hotel. Pagkapasok ni Dave sa banyo para maligo ay agad ipinasok ko na sa kanila ang lamesang puno ng mga pagkain at may romantic na decoration. Siguradong aakalain ni Christina na si Charlie ang naghanda nito at sapat na iyon. Kapag maabutan sila ni Charlie na parang nagde-date sa loob ng hotel, siguradong magwawala iyon sa galit. Kilala ko kung gaano ka-possessive si Charlie. Kaya sure na sure akong sa pagkakataong ito ay wala nang kawala ang malanding mga agaw na iyon. I was smiling from ear to ear when I finally saw Christina enter the hotel, and few minutes after that, Charlie is already here too. What a perfect timing. I waited outside to see to how my plan would turn out. Halos manggigil ako sa matinding excitement at pakiramdam ko isasabog na ang dibdib ko sa sobrang saya.
And there, everything happened as planned as I saw Charlie dragging his wife angrily and force her into the car. Then, Christina accidentally saw me. But who cares? I smiled and waved at her. Lumabas ang isang tao ko sa hotel para ibalita ang nangyari sa loob. Anong sabi mo? Nahuli silang parehong nakahubad? Maang na tanong ko. Paano nangyaring nakahubad din si Christina? Opo ma'am, nasa likod ako ni sir noong buksan niya yung pinto. Lumabas iyong asawa niyang walang damit. Tapos kasunod iyong kaibigan ninyong unang dumating kanina. Mabilis na paliwanag nito. Hindi ko maialis ang malapad na pagkangakangiti ko sa narinig. Hindi ko inaasahang ganito katindi ang mangyayari. Napahalakak ako sa galak dahil labis pa ito sa inaasahan ko. Umaayon sa akin ang kapalaran dahil si Christina na rin ang gumawa ng sarili niyang multo. What a great of events! Magaling kung ganon. Siguraduhin mong magkakaroon ako ng kopya ng CCTV video habang hinihila ni Charlie si Christina hanggang sa paglabas ng hotel. Paalala ko sa kanya. Bakit po ma'am? Baka mahirapan po tayong makuha iyon. Nag-aatubiling tanong nito. Mamamalas sa mukha niya ang kaba, kaya nginitian ko lamang siya ng makahulugan. Makukuha ko iyon at may mas maganda akong plano para roon. Oras na para malaman ng lahat kung anong klaseng babae ang pinakasala ni Charlie. Tingnan ko lang kung anong mukha pa ang ihaharap pagkatapos ng susunod na gagawin ko. Patuyang pahayag ko. Napatango-tango na lang ang lalaking kaharap ko. Pagkatapos ay iniabot ko sa kanya ang sobre ng pera para sa lahat ng tumulong sa akin sa plano ko rito. Masayang tinanggap niya ito at ilang ulit na nagpasalamat bago umalis. Then, I brought out my phone and called my assistant. Make sure that everyone will know that I never went to Tagaytay. At nariyan lang ako sa Makati the whole time, okay? I instructed her and she just followed. I feel like celebrating now. Ano na kayang nangyari sa Dave na iyon? Well, wala akong pakailam. Dahil tapos na ang papel niya sa mga plano ko. I woke up in a hospital bed. I automatically turned my head to the surroundings. And I saw Charlie sitting on the corner. Bakit ganun? Bumigat na naman ang dibdib ko. Dahil imbes na mag-alala siya sa akin, mukha pa siyang galit. Umangat ang mukha niya nang maramdamang gising na ako. His gaze is so cold and emotionless. Bigla ay nanikip na naman ang dibdib ko at tila may libu-libong patalim ang patuloy na sumasaksak sa puso ko sa malamig na trato niya sa akin. Then, the doctor came in with the nurse. She is the same doctor who confirmed my pregnancy. Agad akong napangiti dahil ibig sabihin nito, alam na ni Charlie na buntis ako. Kumusta na ang pakiramdam mo, Mrs. Moretti? Tanong ni doktora. Halata sa mga mata niya ang bahagyang pag-aalala. Christina na lang po, Dok. Medyo nahihilo lang po ako pero maliban doon wala naman po akong ibang nararamdaman. Tugon ko. Muli nitong tiningnan ang chart na dala ng nurse saka bumaling sa akin. Well, you look stressed and tired. Bawal sa buntis ang labis na stress at pagpapagod, kaya hinay-hinay lang. Lalo, nasa unang stage ka pa lang, kaya dapat triple ang pag-iingat mo. Payo nito at agad akong tumayo sa kanya. Sa gilid ng mata ko ay pansin ko ang pagtiim ng mga bagang ni Charlie. What's wrong with him? Hindi ba dapat ay masaya siya dahil magkakaanak na kami? Mr. Moretti, dapat ay halagahan mong mabuti ang asawa mo at iwasan ang anumang magbibigay ng stress sa kanya. This is your first pregnancy, so you should be extra careful. Lumingon ito kay Charlie para sabihin ang mga iyon. Charlie didn't say anything and just nodded. He doesn't look happy nor excited. He seemed to be so furious right now.
Nang makaalis na ang doktor ay agad na lumapit si Charlie sa akin na madilim ang mukha at ang mga tingin ay matalim. Bigla akong binalot ng takot sa hitsura niya ngayon, lalo na nang haklitin niya ang braso ko. Sino ang ama ng pinagbubuntis mo ngayon? Si Dave ba? The doctor said, you are 2 weeks pregnant. Ibig sabihin ba nito? Nasasalisahan ako ng hayop na iyon kapag hindi tayo magkasama? Mariin itong akusa sa akin. Nagpanting ang agad ang tenga ko sa mga salita niya, kaya nasampal ko siya nang wala sa oras. Dama ko ang matinding pait sa puso ko sa mga narinig ko sa kanya. Nanindig ang mga balahibo sa katawan ko at parang pinipiga sa sobrang sakit ang puso ko dahil sa mga sinabi niya. Literal niyang ipinamumukha sa akin ngayon na marumi akong babae. How dare you to say that? This is yours. Anak mo ang dinadala ko sa sinapupunan ko. Hindi ko napigilang sigaw sa kanya. Kasabay noon ang pagsungaw ng masaganang luha sa mga mata ko. Hindi ko alam, pero punong-puno ng kapaitan ang mga mata niya ngayon. Napangiwi ako ng buong higpit. Nang hawakan niya ang magkabilang balikat ko. Pulang-pula ang mata niya ngayon dahil sa matinding galit. Mine? That is impossible. Umamin ka na ngayon pa lang. Dahil sigurado akong hindi ako anak ang batang iyan. Sumbat niya sa akin, kaya napanganga ako sa pagkabigla. Nababalo na ba siya sa tindi ng galit niya sa akin? Kaya pati anak namin idinadamay niya. Hindi naman yata makatuwiran iyon. Ilang segundo kaming nagsukatan ng tingin at walang sino man sa amin ang gustong bumitaw sa tingin. Ibig sabihin, hindi ka pa rin naniniwalang sinet up lang ako sa hotel na iyon. Ngayon ayaw mo nang tanggapin ang batang ito? Pumuyok na ako dahil hindi ko na mapigilan ang pagtulo ng mga luha ko. Ang sakit-sakit. At makita at marinig mula sa kanya na tinatanggi niya ang anak ko. Napatda ako nang bigla siyang ngumisi ng nakakaloko. Maging ang titig niya ay may halong pag-insulto. Kaya lalo akong nahasaktan. Kahapon ko pang hawak ang resulta ng mga test ko. At malinaw na nakasaad doon na hindi ako magkakaroon ng anak kahit kailan. Dahil sa isang health issue. Now, tell me who is lying? How could you do this to me, Christina? Saan ako nagkulang, ha? Ano pa bang kulang at hindi ka nakontento sa akin? Natigagal ako sa mga sinambit niya. He's incapable of having a child? No, that is not true. Dahil sigurado akong sa kanya ang batang dinadala ko. Kahit kailan ay walang ibang lalaking nakagalaw sa akin o kahit humawak man lang sa akin. Siya lang. Kaya kanya to. What? Anong sinasabi mo? Naguguluhang tanong ko. Inihilamos pa nito ang mga kamay sa mukha niya na tila nagpipigil ng galit o sama ng loob. Nasasaktan ako dahil tila hirap na hirap ang kalooban niya. Galit ako sa pambibintang niya sa akin, pero ayoko rin naman na nakikita siyang nahihirapan. I have abnormal sperm function, okay? I'm incapable of having any offspring, kaya hindi akin ang batang iyan. Nanggagaliiti ito sa galit at nagsimulang wasakin ang lahat ng mahahawakan niya. Napasigaw ako sa mga ginagawa niya. Tila ito mabangis na hayop na nagwawala. That's impossible, Charlie. I never slept with any man. Ikaw lang. Maniwala ka sa akin, please. Baka nagkamali lang sila. We can have other doctor to check up on you. Pakiusap ko sa kanya. Gustong gusto ko siyang lapitan at yakapin. Pero lumalayo ito sa akin. Kaya lalong nadudurog ang puso ko. Do you really think hindi ko naisip iyan? I trusted Mateo, but I still went on another doctor for a second opinion. And the results are the same. Sigaw nito na ang tinig ay magkahalong lungkot at matinding pagkamuhi. Pakiramdam ko ay natuyo ang lalamunan ko at bumigad palalo ang dibdib ko. No,
this is not happening. I'm sure that this is Charlie's child and no one else. Pero paano ko patutunayan na inosente ako? Ano na ang mangyayari ngayong hindi siya naniniwalang anak niya ang batang ito? What if tuluyan na siyang makipaghiwalay sa akin? Hindi ko kayang mawala siya sa akin. Hindi ko kayang mabuhay nang wala si Charlie.